Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 16, 2025, Thursday. Nagbago na ulit ang direksyon ng low pressure system na minomonitor natin na kasalukuyan ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na ito ay papasok sa ating teritoryo ngayong araw at posibleng maging bagyo habang papalapit sa ating kalupaan. May mga bagong lindol na naman na naitala ngayong araw. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang easterlies sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Ang easterlies ay mainit at mahalumigmig na hangin mula Pacific Ocean na madalas magdulot ng maalinsangang panahon sa umaga, ngunit may kasunod na biglaang buhos ng ulan at thunderstorm sa hapon at gabi. Para sa mga residente ng Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Nueva Ecija, Aurora at Bulacan, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Dahil dito may mataas na posibilidad ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa gilid ng bundok. Sa Batanes, Babuyan Island at Ilocos Norte, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan bunsod ng northeasterly wind flow. Bagamat hindi inaasahan ng malaking pinsala, dapat pa ring maging alerto lalo na sa mga lugar na madalas bahain kahit sa mahihinang pag-ulan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may mga biglaang ulan dahil pa rin sa easterlies. At sa Mindanao, localized thunderstorm ang patuloy na magiging sanhi ng mga biglaang pag-ulan sa hapon at gabi, kaya hindi dapat magpakampante lalo na kung nakatira malapit sa ilog, sapa o dalisdis ng bundok. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa extreme northern Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula Hilagang Silangan at inaasahan ng taas ng alon na 1 hanggang 2.5 meters. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, ang hangin ay banayad hanggang katamtaman din mula northeast to east na may taas ng alon na 0.6 hanggang 2 meters. Samantala, sa Mindanao, magiging banayad hanggang katamtaman ng hangin mula Hilagang Silangan at inaasahan ang taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa ngayon, ligtas pa ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, subalit dapat umiwas sa laot kapag may kasabay na thunderstorm. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, sa week 1 from October 15 hanggang October 21, wala pang nakikitang tropical cyclone-like vortex or TCLV sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ayon sa mga weather model, may TCLV-1 na posibleng pumasok sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Kapag ito ay nabuo na, inaasahang tatahakin ito ang Northern Luzon, tatawid at lalabas ng PAR patungong West Philippine Sea. Mataas ang posibilidad ng pagbuo ng tropical cyclone ngayong linggong ito. Bukod dito, meron pang isang TCLV-2 na posibleng mabuo sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Information Domain. Ngunit mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa linggong ito. Sa week 2, from October 22 hanggang October 28, sinasabi sa forecast period nakikita ng mga modelo na ang TCLV-1 ay lalabas ng PMD at kikilos patungong Vietnam at Hainan area, kung saan mataas pa rin ang posibilidad na maging mas malakas na bagyo. Samantala, ang TCLV-2 ay inaasahang papasok sa northeastern tip ng PAR pero mababa pa rin ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Kung titingnan naman natin ang pinakabagong datos sa mga international weather models, may malaking pagbabago sa mga naunang forecast track. Kung noong una ay hati ang mga modelo, ang ilan ay patungong Taiwan at ang ilan naman ay sinasabing tatama sa extreme northern Luzon. Ngayon ay nagkakaisa ang karamihan ng forecast model na ang sistema ay kikilos pahilagang kanluran at bababa ng kaunti ang track. Kaya mas mataas ang posibilidad na tumbukin ito ang Northern Luzon region. Mahalagang tandaan na habang papalapit ang bagyo sa ating bansa, mas tumataas ang accuracy ng forecast. Ngunit hindi pa rin ito eksaktong tiyak. Pwedeng bumaba pa lalo ang track papuntang Central Luzon o kaya na may kumilos ito ng mas pataas patungong Batanes at Babuyan area. Sa ngayon, hindi pa dapat maging kampante ang mga nasa Central Luzon dahil maaari pa ring maapektuhan ng malalakas na ulan kahit hindi direktang tatamaan ng mata ng bagyo. Kasabay ng pagbabantay sa bagyo, patuloy din ang aktibong paggalaw ng fault lines sa bansa nitong mga nakaraang araw. Ayon sa PBOX, tatlong magkakasunod na araw nang may mga malalakas na pagyanig sa Visayas at Mindanao
Mindanao at ngayong araw mismo ay may panibagong naitalang lindol sa Zambales. Ngayong madaling araw ng October 16, isang tectonic earthquake na may lakas na magnitude 4.7 ang tumama sa kanlurang bahagi ng Zambales. Ayon sa inisyal na ulat ng PBOX, ang epicenter nito ay nasa karagatan at naramdaman sa ilang bayan ng Pampanga, Bataan at Tarlac. Bagamat hindi ito kasing lakas ng mga naunang major earthquakes, sapat ito para maramdaman ng mga residente, lalo na sa mga coastal barangay. Walang inilabas na tsunami alert, ngunit nagpaalala ang mga otoridad na maging mapagmatsyag dahil maaaring magkaroon ng mga aftershock sa mga susunod na oras. Kahapon, October 15, bandang 1:00 ng madaling araw, isang aftershock na may lakas na magnitude 4.9 ang naitala sa hilagang silangang bahagi ng Manay, Davao Oriental. Ito ay bahagi pa rin ng mahaba at malawak na aftershock sequence matapos ang matinding double quake noong October 10 na may lakas na magnitude 7.4 at magnitude 6.8. Ayon sa PBOX, mahigit 1,200 na aftershock ang naitala sa rehiyon hanggang kahapon. Karamihan dito ay mahina hanggang katamtaman ng lakas pero sapat pa rin upang maramdaman ng mga residente sa Davao Oriental at Caraga region. Marami sa mga residente ang patuloy na nananatili sa evacuation centers habang isinasagawa ang structural assessment ng mga gusali, paaralan at tulay. Ang sabay na aktibidad ng mga fault line sa Luzon at Mindanao ay malinaw na patunay na aktibo pa rin ang seismic zones ng bansa. Ayon sa mga eksperto, kahit mahina lamang ang isang pagyanig, hindi ito dapat baliwalain. Kahit ang magnitude 4.7 gaya ng sa Zambales ay maaaring makapinsala ng mga struktura kung paulit-ulit itong mangyayari. Pinapayuhan ng mga lokal na pamahalaan at mga residente na magsagawa ng agarang inspeksyon sa mga bahay at gusali, lalo na kung may nakaraang bitak o structural damage. Kung kinakailangan, iwasan muna ang paggamit ng mga gusaling may kahinaan hanggang hindi pa ito napapatunayan na ligtas ng mga engineer. Para naman sa mga nasa Mindanao, patuloy ang pagmomonitor sa mga aftershocks. Paalala ng PBOX na ang ganitong klase ng aftershock sequence ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan. Kaya't patuloy na i-monitor ang mga abiso ng otoridad at siguraduhing alam ng bawat pamilya ang kanilang evacuation plan. Mahalaga ring manatili sa open space o ligtas na lugar kapag may pagyanig at iwasang manatili malapit sa mga dingding, poste o matataas na bagay na maaaring bumagsak. Ito ang paalala ng mga otoridad para sa mga residente sa mga niyanig na lugar. Alamin at i-practice ang earthquake evacuation plan ng inyong pamilya. Kapag may malakas na pagyanig, lumayo agad sa mga matataas na struktura at hanapin ang open space. Iwasang tumabi sa mga dingding, poste o cabinet na maaaring bumagsak. Maghanda ng go bag na may pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, flashlight, first aid at dokumento. Makinig lamang sa mga opisyal na abiso ng PBOX at lokal na pamahalaan. Huwag magpakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon upang maiwasan ang panik. Habang easterlies ang patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, mahalaga ring bantayan ang posibleng pagbuo ng bagyo sa silangang bahagi ng PAR sa mga susunod na araw. Kasabay nito, patuloy ding nakakaranas ng mga pagyanig ang ating bansa dahil sa aktibong fault lines. Isang paalala na dapat palaging handa ang bawat pamilya at komunidad. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa lagay ng panahon at iwasan ang panik, manatiling kalmado at maghanda habang maaga.